lagi ang tangi kong kalakasan. Pag-ibig mo, Panginoon, ang tangi kong kalakasan. Lagi ang Okay. Magandang umaga po sa ating pong lahat, mga kapatid, lahat po ng ating pong mga kasama ngayon pong umagang ito. Papuri po sa Panginoon dahil muli, buhay tayo, malakas, at taglay pa rin natin ang buhay na pahiram ng ating pong Panginoon. Kaya napakaganda na luwalhatiin natin ang kanyang pangalan ngayong umagang ito. At umaasa tayo na ang kanyang pag-iingat, pagpapala, sumagana pa rin po sa atin sa buong maghapong ito. So muli po, tayo po magsisimula na sa ating pong morning devotion. Let's pray muna po. Lord, salamat po sa panibagong umaga na inyo pong pahiram sa amin. Salamat po sa pahiram niyong buhay, sa inyo pong pahiram na lakas sa amin. Bumangon po kami na payapa, bumangon po kami na maayos at binigyan niyo po kami ng masarap na pagpapahinga sa aming pong mga pagtulog. Thank you po, Panginoon, sa mga blessings niyo na muli po naming matatanggap ngayong pong buong maghapong ito. Nawa po, patuloy niyo kaming ingatan, protektahan sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Sa oras po na ito, magsasama-sama po kaming muli online upang luwalhatiin ng inyo pong pangalan. Nawa po, maging karangalan po ito sa inyo at maging blessing sa amin pong lahat. Muli po, salamat po in Jesus' mighty name. Amen. So, muli po ay good morning sa ating pong lahat. So, ang pinag-uusapan pa rin natin is about prayer. Acts chapter 2, verse 42. Sabi po ganito, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So papuri sa Panginoon sa pagbasa pa lang ng kanyang mga salita. So sino yung tinutukoy na inilaan nila ang kanilang mga sarili? Yun yung nasa verse 41. Yung after mag-preach ni Peter at ng mga apostol on the day of Pentecost, merong mga naniwala sa kanyang mga pagtuturo at yun ay umabot ng 3,000. After nilang maniwala, silang lahat ay nabautismuhan at ang sabi ng verse 42, yung mga taong ito, yung mga sumampalataya kay Jesus at nabautismuhan ay nagsipanatiling matibay at inilaan ang kanilang panahon, ang kanilang oras sa 4 na bagay. Pero yung pag-uusapan natin, yung last, doon sa 4. Sabi niya, inilaan nila ang kanilang sarili sa pananalangin. They devoted themselves in prayer. So yan ang kanilang mga ginawa. Talagang ang mga mananampalataya, from the start, sa simula pa lamang, talagang mga mapanalanginin na. Yan naman kasi ang kailangan nating ginagawa. Ang maglaan talaga ng oras, ilaan ng sarili sa mga pananalangin. Kasi napakahalaga niyan sa ating pong mga buhay bilang mga mananampalataya. Diba? So kaya importante yan na ginagawa natin everyday. Diba? So gaya ng ngayon, morning devotion natin, we pray together. Meron tayong mga pananalangin magkakasama, meron tayong mga panalangin atin, 'di ba? O sa ating pamilya. So ano bang ibig sabihin ng prayer? Ano ba ang ibig sabihin ng pananalangin? Prayer is asking. Prayer is asking God. Yan ang ibig sabihin ng pananalangin. Ang pananalangin ay paghiling, paghingi sa Diyos. At yan naman ang laging ini-encourage ng Diyos sa atin, 'di ba? Ask Him. Humingi kayo sa akin. Laging ganyan ang kanyang challenge. Tayo lang naman ang hindi marunong humingi. Tayo humingi. Lagi niya tayong ini-encourage sa ganyan. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Because prayer means asking. Diba? You ask God
doon sa mga bagay na hinihiling natin. So prayer is asking God. So anong hinihiling natin? Prayer is asking God for everything and anything you need. Ang pananalangin po mga kapatid ay paghiling sa Diyos ng mga bagay na kailangan natin. Anything and everything you need. Hilingin mo sa Diyos. Diba? Hinihingi yan sa Panginoon eh. Gaya ng sinabi doon sa unang Juan, Kapitulo 5, talatang 14. Tingnan nyo to ha. Sabi niya, 1 John chapter 5, verse 14. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. So sabi niya, ang lakas-lakas ng loob natin na humiling sa Diyos dahil alam natin na hindi niya tayo pahihindian. Sang-ayon sa Kanyang kalooban, ibibigay niya ang ating hinihingi. Diba? So napakaganda nun. So anong ibig sabihin? Prayer is asking God for everything and anything according to His will. O, yan ang ibig sabihin ng prayer. Diba? Pananalangin, paghingi ng mga bagay, lahat ng bagay na kailangan mo, anything and everything according to His will. Dapat batay sa Kanyang kalooban. Kasi sabi nung verse, kaya malakas ang loob nating humingi sa Diyos eh. Kasi alam natin hindi siya hihindi. Ibibigay niya ang ating hinihiling kung ito ay nakabase sa Kanyang kalooban. Kaya when we pray or when we ask God, dapat in accordance to His will. Hindi tayo basta-basta hingi rin ng hingi. Dapat ayon sa Kanyang kalooban. Gusto ba ito ng Diyos para sa akin? Hilingin natin sa Kanya. Kaya ang hinihingi natin His will to be done. Not our will. Not my will, but your will be done. Ganyan tayo nananalangin sa Panginoon. Ganyan tayo humihingi. In Philippians chapter 4, verse 6, ang sabi naman sa atin ay ganito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Hilingin ninyo sa Diyos ang lahat ng bagay na may pasasalamat. Yan ang sinabi ng verse. So pag tayo nananalangin, dapat nananalangin tayo sa Diyos na merong pasasalamat. So asking God for everything and anything you need according to His will with thanksgiving. So, yan yung prayer. Yan yung description natin sa panalangin. Na dapat natin ginagawa. So, nananalangin ka na merong pasasalamat. Ganyan ang prayer natin. Ang prayer natin kasi, hindi laging prayer list. Hindi laging kung ano-anong hinihiling. Dapat may pasasalamat na ibigay man niya o hindi, o nangyari man o hindi, yung hinihiling mo, thank you pa rin. Diba? Salamat pa rin sa Diyos dahil nangyari ang Kanyang kalooban, hindi ang kalooban natin. Diba? Ganon natin dinidescribe ang prayer. So ulitin ko, prayer is asking God for everything and anything you need according to His will with thanksgiving. So yan yung pananalangin na dapat natin ginagawa. Humihiling tayo sa Panginoon ayon sa Kanyang kalooban na meron po tayong pasasalamat. Kasi yung mga taong thankful, yung mga taong nagpapasalamat sa Panginoon, yan yung mga tao na tinatanggap nila yung will ng Diyos. May hiniling ka, hindi nangyari, thank you Lord. Bakit? Kasi hindi niya ibinigay dahil ang ginawa ng Diyos yung kalooban niya, hindi yung kalooban ko. Kailangan ko ngayon, pero ibinigay niya after 5 years, thank you Lord. Kasi ang kalooban niya ang nasunod, hindi ang kalooban ko. Kasi ang problema sa atin, pag nagpe-pray tayo, humihiling tayo sa Diyos, mga demanding tayo. No?
Kaya ang problema sa mga Kristiyano, pag nag-pray sa Diyos, binibigyan pa ng para bang binibigyan pa ng timetable, binibigyan pa ng palugit, Parang ang Diyos pa ang tinatakot natin. Lord, bigay niyo po sa akin to. Pag hindi niyo po binigay, aalis na po ako sa ministry. Aba, malungkot yung ganyang mga prayer, Lord, sana po ibigay niyo ito immediately. Gusto ko na po ngayon, now. Ba, malungkot yung ganon. Kailangan pag nagpe-pray tayo, hinihiling natin ang kalooban ng Diyos na mangyari. Hindi yung gusto natin. Diba? Kaya kung ano man ang matanggap natin sa ating hinihiling sa Diyos, ipagpasalamat natin. Bakit? Dahil yun ang kalooban niya. Humiling ka ng 4 wheels, ibinigay niya sa iyo bisikleta, thank you Lord. Bakit? Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Ayaw niyang ikaw ay gala ng gala. Ang gusto niya sa iyo, maging healthy. Kaya magbisikleta ka na lang. Humihiling ka ng tawag dito, promotion, hindi ibinigay sa iyo. Bakit? Kasi sabi siguro ng Diyos, pag na-promote ka, magiging mayabang ka, gagantihan mo yung mga katrabaho mo, so huwag ka na lang ma-promote. At least dyan, mababa ka, mababa ang posisyon mo, pati kalooban mo at isip mo mababa. Minsan ganun ang ibig sabihin. So, pag may hiniling ka at hindi ibinibigay ng Diyos, ipagpasalamat mo. Bakit? Kasi mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Mas alam ng Diyos kung ano ang mas makakabuti para sa atin. Diba? Ganon. Kaya ang sabi niya, ang prayer is asking the Lord na mangyari yung kanyang kalooban with thanksgiving. Kaya tayo nagpapasalamat kahit hindi ibigay. Kasi naniniwala tayo na yun ang kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. So wag magmadali. Pag humiling tayo, wag nating madaliin ang Diyos. Dahil may sarili siyang timetable, yun ang sundin natin, hindi yung atin. Ngayon ang question, when should I pray? Kailan ba talaga ako dapat manalangin? Kailan ka dapat nananalangin? When should I pray? Or, palitan natin, when should I ask God for everything and anything with thanksgiving and asking His will? Kailan natin gagawin ang paghingi natin sa Diyos? Sa tingin nyo kailan? Araw-araw. Sabi ng Bible, di ba? 1 Thessalonians 5:17. Alam na alam nyo yan. Kasi isa yan sa maiksiring verse sa Bible. Bukod sa Juan 10:30, paborito din natin itong memory verse. So, sabi niya sa 1 Thessalonians 5:17, anong sabi ron? Pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. Anong ibig sabihin ng pray without ceasing o manalangin walang patid? Ang ibig sabihin niya, regular, daily, continuously. Diba? Hindi naman ibig sabihin ng walang patid, yung walang tigil na walang pause. No, hindi ganun ang ibig sabihin yan. Ang ibig niyan sabihin, ito ay regular. It is a regular basis. You pray to God, you ask Him for everything and anything regularly. Lagi. Yan ang kailangan ginagawa natin. Ang dami-daming mga verses sa Bible na lagi tayong ini-encourage to pray every time. So, araw-araw at sa lahat ng panahon. Lucas 18:1, mismo ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, isinalaysay ni Hesus ang isang talinghagang upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin. So, yan ang turo ng Panginoon. Nagbigay siya ng isang kwento na ang purpose, turuan ang mga tao, ang kanyang mga listeners, to pray always. Manalangin sila palagi. Kasi yan ang encouragement talaga ng Bible. In Romans chapter 12, verse 12, ang sabi po ganito, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, matyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Nakita nyo ang laging encouragement, palaging manalangin. In Colossians 4:2 and Ephesians 6:18, the same. Manalangin kayo palagi. Pray always. Yan ang ibig sabihin ng pray without ceasing. Lagi. It is a regular basis na ginagawa
ng mga tao para humingi sa Diyos. Kasi ang problema sa atin, lalapit lang tayo sa Diyos, hindi in irregular basis. Kailan lang tayo lumalapit? Pag sa tingin natin may kailangan tayo sa Kanya. Diba? Pag tingin mo may kailangan ka, lalapit ka. Pag may sakit ka, pag naghahanap ka ng trabaho, pero pag may trabaho na, hindi na lumalapit sa Diyos. Kasi hindi dapat ganun. Kailangan ng paglapit sa Diyos is in a regular basis. Ang paghiling natin sa Kanya. Kasi araw-araw naman may mga pangangailangan tayo. Diba? Lahat naman tayo at alam natin na ang Diyos lang makapagkakaloob nun. Kaya we pray in a regular basis. Halimbawa, pansinin niyo, si Daniel, ilang beses mag-pray si Daniel sa isang araw? Ilang beses? Actually, di ba, dahil sa kanyang pagiging mapanalanginin, inihagis ito sa yungib ng mga leon Kasi napaka-prayerful niya Tingnan nyo, sa Daniel chapter 6, verse 10, sabi po ganito, nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya't nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. So anong kinaugalian ni Daniel? Ang manalangin araw-araw, 3 beses sa isang araw. Nagkaroon kasi ng decree ang hari dahil doon sa mga galit na galit kay Daniel, wala silang maibintang sa kanya. Sabi nila sa hari, pwede po ba kayong lumagda ng isang batas na walang sino mang tatawag sa kanino mang Diyos liban sa inyo? Nakinig naman yung hari, nilagdaan. Nung malaman nito ni Daniel na merong decree about prayer na hindi dapat nagpe-pray sa kanino mang Diyos, anong ginawa ni Daniel? Nag-pray siya with thanksgiving. Nakita nyo? May decree na huwag magpe-pray, pero ang ginawa niya, nag-pray pa rin. And take note, with thanksgiving. Diba? Nagpasalamat siya sa Panginoon. Kahit bawal nang gawin ito, ginawa pa rin niya. Ipinagpasalamat niya sa Diyos kahit buhay niya ang magiging kapalit. At ganun nga ang nangyari. Kaya nga dinakip si Daniel, inihulog sa yungib ng mga leon. Yun nga lang ay nawalan ng gana yung mga leon kumain. Iniligtas ang Panginoon si Daniel. So ang point lang natin dito, si Daniel ay isang tao na mapanalanginin. He prayed to God daily, in a regular basis, 3 times a day. O ganun siya ka-prayerful. Diba? Ganun ang ibig sabihin ng pray without ceasing. In a regular basis. Sabi niya, ginagawa niya ito gaya ng kanyang kinaugalian. So, ugali na talaga niya, habit niya ang tumawag sa Panginoon. Ang manalangin 3 beses isang araw. Si David, in Psalm chapter 5 verse 3, sa dapit umaga, sabi niya, tatawag ako sa Panginoon. So, ibig sabihin, nananalangin si David in the morning. Diba? So, yan ang kanyang ginagawa. Pero syempre, nagpe-pray din siya in the evening. Pero in a regular basis, nagpe-pray siya in the morning. Ang Panginoong Jesus, diba? In Mark 1:35, at marami pang mga verses, anong ginagawa niya? Madaling araw pa nagpupunta na yan sa mga tahimik na lugar, sa bundok, to pray. Yan ang ginagawa ng ating Panginoon. Ang mga apostol in Acts 3 verse 1, 'di ba? Anong ginagawa nila? Nagpe-pray sila. May mga prayer meeting nga yan Ganun yung mga naunang mga mananampalataya. Talagang sila'y nagseset ng mga araw ng mga pananalangin. Kasi napakahalaga niyan na dapat nating ginagawa. Dahil nakadepende tayo sa kapangyarihan ng Diyos, nakadepende tayo sa blessing ng Panginoon, kaya naman lagi natin siyang hinihilingan through prayer dahil yun ang nararapat na dapat ginagawa ng bawat isa sa atin. In Proverbs chapter 8, verse 17, sabi ganito, mahal ko silang lahat na sa akin ay nagmamahal. Kapag hinahanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Kaya mahalaga na talagang araw-araw hinahanap natin ng Diyos. Diba? Mahalaga na every day ng buhay natin,
ay talagang nagsusumikap tayo na makipagniig sa ating pong Panginoon. 'Di ba? Dahil ang sabi niya, mahal ko sila dahil minamahal nila ako at makikita nila ako kung ako'y kanilang hahanapin. 'Di ba? Sasagutin ko sila kung sila'y tatawag sa akin. Ganun lang naman ang ibig sabihin niyan. Kasi ini-encourage tayo lagi ng banal na kasulatan ng ating pong Panginoon na tayo ay laging lumapit sa Kanya. Pero sana ang paglapit natin, ituwid natin. Paghihiling tayo sa Panginoon, ayusin natin. Paano natin naayusin ang ating mga paglapit sa Kanya? Ang pananalangin natin ay paghiling sa Diyos ng lahat ng bagay na kailangan natin ayon sa Kanyang kalooban na may pasasalamat. Ibigay man niya o hindi, gawin man niya ngayon o next year pa, thank you Lord. Ganyan tayo mga kapatid. 'Di ba? At kailan natin gagawin yan? Lagi. Araw-araw ng ating pong mga buhay. So muli po, nawa po'y napagpala po kayo sa ating pong usapin ngayong araw po na ito upang tayo po ay laging maglaan ng oras at panahon sa pagtawag natin sa Panginoon upang ilapit sa Kanya ang lahat ng bagay na kailangan natin. Let's pray. Lord, salamat po sa napakagandang araw na inyo pong pahiram sa amin. Thank you po dahil kami ay muli po ninyong iningatan, pinagpala, at patuloy pong inilayo sa anumang kapahamakan. Thank you po sa mga mensahe nyo na aming pinagsaluhan ngayong araw po na ito. Nawa po, patuloy po na maging blessing ito sa bawat isa po sa amin. Tulungan nyo po kami na nawa po Panginoon ay patuloy na protektahan kami, lalo na po sa virus na nagkalat sa aming pong kapaligiran. Idinudulog po namin sa inyo, Panginoon, ang buong maghapong ito ng aming pong mga paggawa. Nawa po ay patuloy po na samahan niyo po kami at bigyan ng katagumpayan sa lahat po ng aming po mga gagawin. Pinagpe-pray po namin sa inyo, Panginoon, lahat po ng mga anak po ninyo, mga kapatid po namin, mga kaibigan po namin here and abroad. I-bless niyo po sila palagi sa kanilang mga paghahanap buhay, sa kanilang mga business. Nawa po Panginoon ay protektahan po ninyo sila every time na sila bibiyahe, makikisalamuha sa kanilang kapwa-tao upang ganapin ang kanilang paghahanap buhay, upang hanapin ang inyong blessings na tutugon sa kanila pong mga pangangailangan. Huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon. Sila man ay pumapasok sa office, sila man ay work from home, sila man ay merong mga online businesses, meron silang sariling mga tindahan, meron silang mga kanya-kanyang mga pinagkakakitaan. Nawa po Panginoon, ang pangungunan niyo at pag-iingat sumama sa kanila at ang inyong pagpapala muli niyong ibuhos sa kanila sa araw po na ito. At tulungan sila palagi na maging malakas, malusog ang pangangatawan at tulungan sila na patuloy nilang maiprovide ang pangangailangan ng kanila pong buong sambahayan. Pinagpe-pray din po namin sa inyo, Panginoon, ang mga anak po ninyo sa Cardona Church of Christ, mula po sa mga kalalakihan, kababaihan, mga kabataan at gayon din po sa mga bata. Bless you po silang lahat, Panginoon, at tulungan po ninyo na patuloy na bagamat di kami nagkikita-kita sa personal, ay patuloy pa rin na nananatili sa puso namin ang pagmamahalan at ang pananalig namin sa inyo pong bugtong na anak na si Jesus. Ang prayer din po namin, Panginoon, sa oras po na ito, lahat po ng mga gawain ng inyong church, mga ministries, lalo na po ang Kids Church TV, bless you po ito at ituloy po ninyo, Panginoon, na patuloy na dumami pa ang mga viewers nito dahil ang layunin po nito ay abutin ng mga bata, turuan sila ng inyo pong mga salita, at tulungan niyo po ang mga nangunguna po rito na maging patuloy sila maging blessing sa mga bata, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, pinagpe-pray po namin sa inyo ang bawat isa sa amin sa buong maghapong ito. Nawa po patuloy niyo kaming ingatan, lalabas kami ng mga bahay, at anumang aming mga gagawin, tulungan niyo po kami hindi kami makakuha ng virus at di kami maging carrier ng virus. Tulungan niyo po kami maging responsable sa lahat po ng aming gagawin, sa lahat po ng aming pong mga pagkilos upang walang sino man na nadadamay
sa mga sakit na pwedeng meron kami or meron ng iba. Nawa po Panginoon, samahan niyo po kami sa buong maghapong ito in Jesus' mighty name. Amen. So muli po mga kabadid, maraming pong salamat at papuri po sa ating pong Panginoon dahil muli nagkasama-sama po tayo. Doon po sa mga late, mag-replay na lang po kayo para po doon po sa ating pong mga messages. Starting po next week,